Hello po, good morning. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, si Sir Luz po. Tulad po ng dati, tayo po muli ay magkukwentuhan at tayo po ay magpapalakasan sa isa't isa. Mula po sa salita ng Panginoon, tayo po ay muli ay pagbubulay-bulayan po natin yung po mga word of God na ibinibigay po sa atin upang tayo po ay magkaroon po ng laban sa lahat ng mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Unang-una po sa ating pamilya at sa ating sarili. Ano po? So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa revenge, no? Revenge. Mamaya po malalaman po natin kung ano po kahulugan po nito ng naayon po sa ating pag-uusapan po, yung pong ating mensahe. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong araw, sa panibagong buhay, ipinagkaloob mo sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay araw-araw napakaingatan mo, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga gawain, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala. At sa oras ito, Panginoon, kami po ay narito upang muli ay kami po ay makapakinig ng mga salita na ihayag mo po, Panginoon. Nawa, buksan po ang aming isipan, ang aming puso upang maunawaan po namin ang kapahayagan po, Panginoon, ng mensahe na ibibigay mo sa amin ngayong umaga na ito. Ako po, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapasa ako, Panginoon. Itago po ako sa iyong likuran. Nawa ang iyong lamang tinig at ang iyong salita lamang ang madinig ng bawat isa. Ano man po nakikita mo sa aming kaisipan, kalooban na makapagbibigay po ng abala sa aming pakikinig ngayon, ito po ay aming ibinababa at inaalis sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. At nawa, Panginoon, amin po maunawaan at amin pong ma-absorb, Panginoon, ang kapahayagan at ang gusto mong iparating at ipabatid sa amin sa umaga na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming makasalanan. Linisin mo kami, Panginoon, sa pagkakataong ito upang buong-buo po namin matanggap ang pagpapala, Panginoon, ng mga salita mo ng encouragement sa aming lahat ngayong umaga. Maraming salamat po. Ikaw lamang maitaas, ikaw lamang ang parangalan sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, tulad po ng nasabi ko po kanina, matatagpuan po natin po ang ating usapan ay mula po sa Romans chapter 12 verse 19 na po. Kung meron po tayo ng Bible, Tagalog man or English, pwede po kayo makisabay sa akin. Babasahin ko po muna sa English po. Sabi po dito, Romans chapter 12 verse 19. Ang sabi po dito, one of the beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ulitin ko po. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. That is Romans chapter 12, verse 19. So sa Tagalog din po, babasahin ko po. Ang sabi po dito sa Tagalog, ang Romans din po yun, no? Romans, o Roma, yun po, Roma, chapter 12, verse 19. Ang sabi po dito, mga kapatid, huwag kayong maghihiganti. Bagkus ay bigyang puwang ang puot ng Diyos. Pagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Uulitin ka pa po. Roma, chapter 12, verse 19. Mga kapatid, huwag kayong maghihiganti. Bagkus ay bigyang puwang ang puot ng Diyos, pagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Nawa ang Panginoon, ang kanyang banal Espiritu, ang magbigay ng pagkaunawa sa ating lahat sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Sinasabi po na isa sa mga mahihirap na gawin ay ang magtiwala sa Panginoon. Totoo po ba to?
Minsan nga kahit gusto natin magtiwala eh, pero kapag dumarating na yung actual na sitwasyon natin sa buhay, na tayo may pinagdadaanan, ako, at meron tayong dinadalang mabigat sa ating buhay, parang ang hirap na po i-exercise yung pong sinasabing pagtitiwala. Hindi po ba? Sabi po ay ang isang bahagi na pakihirap ipagkatiwala sa Diyos ay ang tungkol sa katarungan. Ayan po. When it comes to justice, ang dami pong nagsasabi ng hustisya, hustisya, hustisya. Na po, marami po talaga nakakaranas ng pagkaapi, nakakaranas ng mga hindi tamang paghusga. Ano po? At ang isinisigaw ay justice, justice. Po, ito natin may kakila po na one of the hardest areas in which to trust God is in the matter of justice. Marami po talagang hindi na po nakukuha yung hustisya, ano po. At yung iba, dahil hindi nila nakukuha hustisya, ano po ang nangyayari? Nawawala na po sila ng pag-asa at tiwala sa ating Panginoong Diyos. Po. Kapag po tayo ay merong nadinig o nakita na isang sitwasyon na meron pong kawalan ng katarungan, ang nangyayari po ay parang gusto nating maparusahan ang may kinalaman dito. Ako, marami tayong alam, napapanood sa TV, sa mga drama, sa mga news, mga totoo pang mga totoong buhay, po, na pag may naapi, na pagbintangan, po, tapos hindi makalaban dahil kakulangan nga po ng kaalaman, kakulangan ng kahirapan po sa buhay, lalo na kung makakalaban mo ay may kaya sa buhay, o kaya nakakalaban ba mas matalino, sabi matalino siya o kaya iba impluensya. Marami po talaga ang mga napapailalim sa pagkaapi. Pagkaapi po ang kanilang term doon po, hindi na po makalaban, lumaban man ay natatalo. Kaya ano po ang sigaw? Hustisya. Ito po, yung po isinisigaw ng ating mga puso. Where is justice? Nasaan daw po? At tayong mga nakakaalam ng ganito mga istorya, sa ating pagkakaintindi kapag ano pong sitwasyon, nakaalam tayo ng ganung sitwasyon, ano pong ating sinasabi, ano pong ating kinukomento. Naku, sana maparusahan yun. Yung totoo may kinalaman. Naku, dapat siya yung magdusa eh. Siya kasi may kasalanan. Naku, ganun po ang nangyayari. At lahat ng may mga kinalaman sa mga pangyayaring ganito, kung paano at bakit mayroong mga taong natatapakan, api, na wala pong hustisyong nakukuha, tayo pong nakakabalikan ng ganito, parang tayo yung nanggigigil at sinasabi natin na, naku, dapat yung mga yan ang parusahan hindi naman talaga siya dahil wala naman siya kasalanan. Lumabang ka, magano po nga sinasabi po natin, ano po. Talagang sa totoo lang po, when we perceive injustice, we want to see the guilty party punished. Gusto natin sila maparusahan talaga. Yung guilty party ang maparusahan po. We want justice to prevail, especially if we are the victim, lalo na kapag tayo involved. Huwag na po natin dahil sa malalaking mga sitwasyon kasi po parang mga big time po yung mga nababalitaan natin. Hindi lang po sa sarili natin. Once in our lifetime, meron na po ba tayong naranasan na ganito na parang napagbintangan, nahusgahan, pinag-isipan ng masama, at tayo ay ano bang tawag? Parang tayo ay binilame, o yun nga po, na-judge tayo nang hindi natin malaman kung bakit, o kung minsan na nangyayari po, nagiging victim nga tayo ng kanilang mga panghusga, at minsan wala tayong magawa, kundi ang wag kumibo na lamang po ang tawag po we are victim of their judgmental attitude po. So sometimes we become impatient if we are not avenged quickly. Kapag daw po tayo hindi nakakaganti, talagang para alam niyo, nanggigigil kayo na, pero kinakailangan huwag tayong gumanti. Alam kasi natin na kapag gumanti tayo, di parang pare-pareho na lang, di po ba? Kapag may nakita tayong kawalan ng katarungan, gusto natin talaga maparusahan yung kabilang kampo, no po. At hindi na tayo makapaghintay, no? Hindi pa tayo makapaghintay, very impatient na po
very impatient na po tayo. Dahil ang ibig po natin talaga tayo ay makaganti. Opo, makaganti. Ngunit meron nga pong babala ang sa atin ang Diyos o na wala tayong karapatang magiganti. Kasi yun po sinabi sa binasa natin sa Romans o sa Roma chapter 12 verse 19. Ano po ba? Ulitin ko po yung binasa natin verse. Ano pong sabi dito? Huwag kayong maghihiganti. Naku, kabiling-bili na pag huwag kayong maghihiganti. Sa halip ay bigyan ninyong poot. O, bigyan ninyong poot ang Diyos. Okay po. Bagkus ay bigyang puwang. Bigyang puwang ninyo ang poot ng Diyos. Ibig ko sabihin itong bigyan ng puwang ang poot. Hayaan natin na yung ang Panginoon magbigay ng hustisya. Siya yung gagalaw. Siya yung kikilos na po. Pagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Akin ang paghiganti. Ako, ang sabi nga po sa English give place to wrath. No? Give place to wrath. Yung wrath, W-R-A-T-H, wrath. Ito yung puot po. Ibig sabihin ano po. Kasi napupuot po ang Panginoon sa mga ganitong ganitong mga pangyayari na bakit may mga tao na gumagawa ng injustice. Naku, talagang grabe pala ang puot ng Panginoon dito. Sabi, kung bakit kulang nilang sabihin sa lengguwahe natin na kulang kayo, relax lang kayo dyan. Akong bahala, sagot ko kayo. Mga anak, sagot ko kayo. Akong gaganti para sa inyo. Harap-harapan, makikita ninyo na ipagtatanggol ko kayo. Ano po? So, ngunit no, yun nga po, marami sa atin ang nagpupumili na gumawa ng paraan. Kung gaganti akong bahala. Parang ngipin sa ngipin, mga ganun po, no? Mata sa mata. Pero kapag daw po tayo ay nakakilala na sa Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, hindi na tayo doon sa mga pananalita na gaganti ako, re-resba ka natin yan. Bakit? Siya lang bang anak ng Diyos? May mga ganun pa tayo, mga term ko minsan na po, gaganti tayo, kaya-kaya ting gantihan yan. Pamilya na, no? Sugod na mga kapatid, angkan na, ubusan na ng lahi. May mga ganung salita na po nakakakilamo talaga na po kung isip-isipan natin na po. Dapat tayo maghangad ng katarungan, totoo po yun, ngunit hindi ng paghiganti. Sabi po dito, tayo ay winarningan na ng ating Panginoong Diyos na vengeance is not our prerogative. Hindi do po ito ang dapat Of course, we desire justice, no? We desire justice, but we are not, no, but we are not to seek vengeance. No? Tignan po natin sinasabi po sa Micah or Mikas, no? Sa Tagalog, Mikas chapter 6. Tignan po natin. May sinasabi po dito ang salita ng Panginoon tungkol po sa paghiganti. Nasa na ba si Mika? Sabi po dito, Tagalog po, Mikas. Sabi po dito, chapter 6, chapter 6, Mikas, chapter 6, verse 8. Sabi po dito, kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng ating Diyos. Uulitin ko po. Mikas chapter 6 verse 8. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, ikaw na tao, pinakikilala sa iyo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ang hinihingi niya ay gumawa ka ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ka ng may kababaan na kasama ng Diyos. So in other words, ibig ko sabihin nito, tinuturo sa atin ng Panginoon kung ano ang mabuti at masama. O kung may mga taong gumagawa ng masama sa atin, huwag daw natin gagantihan. O, dahil ang sabi po dito, dahil hinihingi ng Panginoon sa atin na gumawa tayo ng may kaganapan. Ano po ibig sabihin ito? Kung may kaganapan, ibig sabihin, ganapin natin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. Sabi nga niya, wag gumanti.
Pero hindi naman ibig sabihin magpapaapi o tayo ay i-ignore na lang po natin yung mga masamang ginagawa sa atin. Hindi naman sila papayag ang ating Ama na api-apihin yung kanyang mga anak. Di ba? We are children of God. Dapat ba tayo api-apihin? Siyempre hindi. Pero sinasabi niya, ipaubaya mo sa kanya. Opo, ang sabi nga dito sabi nga sila, ibigin ang kaawaan at tumakad na may kababaan na kasama ng Diyos. Alam mo po rin yung ibig sabihin, ibigin ang kaawaan. Alam niyo po, yung mga taong gumagawa na ganito, kaawa-awa po sila. Sa halip na magalit tayo, kaawa natin sila. Kasi hindi nila alam. Po ba sabi nga po ng Panginoon Jesus na po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam ginagawa nila. Bakit hindi nila alam? Dahil hindi nila kilala ng lubusan ang Panginoon at hindi nila tinatanggap ang ating Panginoong Jesus sa puso nila. Kaya, ang laman ng isip, your thoughts, yung heart nila, ay wala pa doong control. Tuloy-tuloy lang. Gagawin nila kung anong gusto nila, kasabihin nila kung anong gusto nila. Why? Because yung Holy Spirit ay hindi pa nila nararanasan. Ano po ba ang fruit of the Holy Spirit? Ano po ba? Biblical po, nasa Bible po, ang bunga ng Espiritu Santo ay ibig, love, peace, po ba? Gentleness, hope, kindness, patience, long endurance, at marami pa po. Alam niyo po, kapag tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, alam niyo po, magmamanifest po yung mga binanggit ko, the fruit of the Holy Spirit po na yun sa ating buhay. Ibig sabihin, siya yung pukontrol sa ating siya po ang pukontrol sa gawain ng ating natural or katuwang lupa. Kahit minsan gusto mo na magalit, yung isa sa mga fruit ng Holy Spirit ay patience. So, kukontrolin ka nito ng Holy Spirit. Kukonbig ka niya, huwag kang gumante. Sarabi niya. Ganun. Po. At kahit na kagigil-gigil na po at maiinis ka, po. Pero, ito na naman si Holy Spirit, sabihin mo, low endurance, kindness, hindi po ba? Pero kung wala ka sa Panginoon, hindi mo to alam. Po. At saka, we have our free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng tama at mali. Pinapakita, ano bang tama, ano bang mali? Ano bang mabuti, ano bang hindi mabuti? Pero, ganun pa man, meron tayong free will kasi ang ating Panginoon ay hindi tayo gagawing robot. Meron tayong free will. Pilitin tayo ng isip, puso, gamitin natin po, Biblia, salita, basahin natin. Ito po ang magagabay sa atin kung anong dapat natin daanan. Kung ating paiiral yung ating pagiging tao, ay, labo-labo na po. Yung kanina sinabi ko, ibang tao gano'n ang ginagawa po, ngipin sa ngipin, mata sa mata, ubusan ng lahi, hindi kita susukuan, laban, mga ganun po kasi ang tao na po. Pero yun po, kung tayo nga po sinasabi natin na meron tayong Jesus sa heart natin, si Jesus ang titignan natin, ayaw ni Lord na lumaban ako, ay ayaw ni Lord na gumanti ako. Kasi kapag gumanti tayo sa mga kumakalaban sa atin, alam niyo po, walang tayong pinag-iba sa kanila. So, nasa na patotoo natin, hindi po ba? Kaya ito yung binasa natin. Sabi po rito ay lumakad na may kababaan. So, be humble. Kasama ng iyong Diyos. Hindi naman pinag-iisa eh. Kasi hindi naman talaga natin kaya magpaka-humble po. At magpakapasensya po. Hindi natin kaya yun bilang tao. Pero kung kasama natin ang Diyos, ang lahat ay mapangyayari ng Diyos. Kasi we will be controlled by the Holy Spirit. So, ayun po yung Micah 6:8. Sabi po dito, when someone offends us, our responsibility is to respond to the offense with forgiveness. Naku po, ito po. Sabi po dito, kapag daw po tayo ay sinaktan tayo, physical, or kaya emotional po, pananagutan natin magpatawad. Ano ba ibig sabihin? Pananagutan. Ibig sabihin, kapag hindi nagpatawad, meron tayong pananagutan. Ito. Accountable tayo dahil hindi ka nagpatawad Mamaya hindi ka nagpatawad, diba? Pati ikaw damay, pati ikaw ay parang
binaliwala mo yung word of God sa puso mo. Parang kumbaga sa magulang sa anak, no? Gawawa yung anak mo ng, ginawa ng anak mo ng isang bata na mali ang ginawa sa anak mo. Tapos ang ginawa, tinuruan po yung anak mo, sige, gumanti ka, akong bahala. Di, huwag ka papaati. No? So, yung nanay o yung magulang, accountable yun sa tinuro niya sa anak niya. No? Pero yung huwag natin patulan. No? Sabi po rito, yung pong verse natin binasa sa Matthew 5:44. Tignan po natin. Nasa may Matthew na yan. Para po mas maintindihan natin. Matthew, nasaan po? Sabi po sa Matthew 5:44. Sabi po dito. Yun. Datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalawin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Kaya pa ba natin gawin to? Ang sabi ko nito, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalawin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Oh, yun po ang nakasulat po dito, nagtuturo ng salita ng Panginoon. Love your enemy and pray for those who persecute you. Ano po ba ibig sabihin ng persecute? Umuusig. Ano inuusig sa atin? Alam niyo, minamak o kaya ibang, paano-ano pa kayo, pa mga Christian kayo, kayong mga ano kayo, kayong mga pa-praise the Lord pa kayo, pa-amen-amen pa kayo, pero kayo naman ganyan, ganun, bla 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 bla. Alam niyo po, ang ano po, tutur ng Biblia, tayo daw po ay magkaroon ng habag sa kanila. Huwag tayong gumanti. Diba, kung sa tao, pwede tayo magsalita. Pero pagtanggol ang ating mga sarili. Pero ang tinuturo po ng Biblia ay huwag daw pa rin kumibo. Ang sabi pa nga, inutusan pa nga tayo, command po yun, command. Pray for them. Pray for those people who mock us. Pray for those people who persecute us. Kaya bang gawin ng isang tao yan? Mahirap pong gawin kasi siyempre pagka nasaktan tayo, ang tendency ay tayo ay rumesmak. Pero hindi po ganun. May mga tao po talaga nagpo-provoke talaga sa atin na tayo ay gumanti. Kasi ang purpose po ni Satan talaga is para palakarin yung gulo. Ano po bang sabi ni Ephesians chapter 6:12? Makikita po natin. Okay? Para maliwanag. Hanapin po natin si Efeso. O sa Tagalog po, Efeso po ito. Ang sabi dito sa Ephesians 6, chapter 6 po yun. Ang dali lang po, Ephesians chapter 6 verse 12. Ito po, mabasa ko sa Tagalog din po. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ano pong ibig sabihin ito? For our battle is not against flesh and blood, but our battle is against principalities of darkness. So kita-kita po natin kung paano pumilo si Tanin. O ba si Tanin? Si Satan. Ito ang ating kalaban. O kumakalaban sa atin. Ang kumakalaban na naman po sa mga Kristiyano ay mga kaaway po ng mga Kristiyano. Alam po natin yun. Dahil siyempre po, ang ating pong bibit ay ang word of God. So sabi nga sa Bible mo, if God is with us, who can be against us? Sa maliwanag po, ang against us or against the word of God is yung mga ginagamit ni Satan. O, ginagamit po ni Tanin. Kasi sabi dito sapagkat ang ating pakikibaka ko, our battle is not against flesh and blood. Ibig sabihin flesh and blood, ibig sabihin tao. Hindi tao ang kalaban natin dito. Ang kalaban natin dito ay ang espiritu ng kadiliman na namuhay doon sa katawan ng tao. At ginagamit yung katawan ng tao na ito upang kalabanin ang mga tao na may espiritu ng Diyos. So ang battle po hindi laman sa laman. Ang battle po ay spirit, there is spiritual battle na nangyayari. Kaya po maging ano tayo, ma-discern natin ito kaagad-agad kapag may kumakalaban sa atin. Ang una po natin gawin, mag-pray po natin sila. Pag po tayo gumanti,
Pwede po tayong pag binato tayo, batuhin po natin ng Word of God. Pag binato tayo ng mga pangit na salita, resbakan po natin ng Word of God. Sa kanila kasi, pag tumama iyon, talos lang magagalit. Dalawa lang po yun eh. Magagalit sila o tatablad sila. Kasi ito po yung pambala po ito ng mga Kristiyano po. Ayun, ganun po. So, tuloy po natin. Ayun po ang sabi po sa Matthew 5:44, yun po yung pong binasa po kanina. 5:44 ang sabi po dito ulit. Dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Ayun, yun po ang turo. Ayun po. Love your enemy and pray for those who persecute you. Tandaan po natin ito. Madali ba itong gawin? Ay, hindi madali. Hindi po madali. Pero, hindi naman po mahirap kung tayo ay merong Jesus sa heart natin. Kahit gusto natin gumante, talagang hindi po mangyayari kasi hindi papayag. Kinokontrol tayo ng Holy Spirit. Yung kapangyarihan. Hindi natin maintindihan bakit gusto mong magalit pero hindi ka magalit. Gusto mong magsalita, no? Pero hindi ka makapagsalita. Sabi ko nga kanina, kung tayo binato, pwede gumunti ka, batuhin mo din ng Word of God. Because Word of God is powerful. Ito po ay bumabago ng buhay. Ito po ay bumabago ng pagkatao. Amen po. So, tuloy po natin po. Ang sabi po dito, God's take the responsibility to see that justice is done. Oh, aba, maganda po ito. Ang sabi po dito, no? Pananagutan ng Diyos na tiyakang may natutupad na katarungan. Ano ibig po sabihin ito? Ulitin ko po. Pananagutan ng Diyos na tiyakin may natutupad na katarungan. So, kung sa paningin ng tao, walang justice. Sa pakiramdam ko, parang walang justice. Hindi po totoo. Dahil ang Diyos daw ay hindi papayag at pananagutan niya tayo kapag hindi tayo ipagtanggol sa kaparaanan, hindi paraan ng tao. Kasi may kaparaanan pong Panginoon ito, pinagtatanggol tayo. Amen? Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Na po, totoo po yun, no? God loves people too much. Alam niyo po yun. To allow sin to go unchecked. Kaya, malamal po tayo ng mga tao. Kaya hindi pwede nagpasay na po. Ibig ko sabihin ito, binamonitor niya yung nangyayari sa buhay natin. Kilala ka niya. Kilala niya po. Bakit hindi kita kilala? Hindi mo rin ako kilala. Pero nakita tayo dito sa YouTube. At alam niya sa buhay natin. Kaya nga, gusto ng Panginoon, kung mayroon pa tayo natatago mga galit, no, mga tampo, or negative attitude, ano man ito, no? God is speaking to us right now. Ito ay gusto niya lang i-deal, gusto niya katagpuin tayo upang ano man yung mga bagay-bagay na nagiging ugat o source ng cause na pinanggagalingan ng galit natin, kapwa natin, o ano man ito. Minsan hindi natin alam ba tayo nagagalit o naiinis eh. Hindi natin alam, pero alam ng Diyos to. At iyon ang kanya may na-monitor. Check niya, lalong-lalo na ang mga Kristiyano. Tayo mga Christians kasi tagtag tayo ng mga mga marker sa paligid natin. Dahil ano po ba ang ibig sabihin nito? The markers around us are provoking us to raise back. Kasi hindi nga sila ito. Ito ay gawa ng kaaway na nagpupush sa kanila upang tayo ay galitin. At pagkatapos, pag nagalit na kahilagpos tayo nagalit. Magtatawanan tayo. Ayan ba? So, sabi nga ang wise people o ang mayroong wisdom from God will remain silent.
kung kikibo ka man, promise ba ka ng Word of God? Wala na pong iba. O, lagi tayong sinecheck ng Panginoon. O, dito po, meron po tayong babasin sa 2 Peter 3:9 po. Yun nga po natin, sa ikalawang Pedro, sa bandang huli po ito ng New Testament. Sabi po dito, ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 9. Ito po ang sabi dito. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Again, ulitin ko po. No? 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako, na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. So maliwanag po ano po. Peter claimed that God is not slow about His promises to us, but He is patient and long-suffering before He brings about judgment. Po, ito po yung sinabi ni Pedro po. Hindi na po kinalilimutan ng Panginoong Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Alam po niya yun eh. Kahit naman tayo, pag nangako tayo, di ba, alam natin na nangako tayo. Kaya lang tao tayo, kaya hindi mismo natutupad. Minsan na nagtitil yung pangako natin. Pero ang Diyos po ay hindi. Bakit ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling? Ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Kaya po sinabi ni Pedro na hindi daw po kinalilimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Ngunit siya nagtitimpi at nagpapasensya bago sa katuparan ang katarungan. Yun po, di ba? Kasi hindi po yung ngayon tayo sinaktan ng ibang tao, ngayon tayo sinaktan ng physical o emosyonal o spiritual. Tapos ngayon din gusto mo makaganti. O, ang tagal naman, bakit parang yata siyang nagigiwang, parang siya pa yung masaya ngayon. Hindi tayo dapat maging ganun, mga kapatid. Dahil, sabi nga ay, di ba sabi po kanina, pananagutan daw ng Diyos, na tiyak, natutuparin niya, nabibigyan kanya ng katarungan sa takdang panahon. O, huwag tayong maiinip. Ang Panginoon nga hindi naiinip eh. O, sinabi nga ito at pinutunay Apostle Paul sa ating binasa 2 Peter chapter 3 verse 9, nabasa na po natin kayo na po, na ang Panginoon ay matimpiin siya po at mapagpahinuhod o mapagpasensya siya. Kumbaga, bago niya isa katuparan ang katarungan, ibig sabihin, well planned. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos right now or next week ka kailangan pilay na yan or next week ka dapat ano yan yabang-yabang yan, dapat naghihikawas na yan. Naku, nakakakilabot pag isipin to, no? Pero hindi po ganun, wala natin turuan ng Diyos. Kasi iba yung judgment ng Panginoon sa judgment natin. No? Kaya sinasabing matimpiin at mapagpasensya ang Diyos hanggang sa takdang oras o panahon ng kanyang pagsasakatuparan ng katarungan ibibigay niya sa atin. Kasi po, meron pong iba po ang timetable ng Panginoon sa atin. Dahil talaga pong balanse po siya. O, hanggat siguro tayo ay merong galit, hindi niya gagawin yung pagtatanggol sa atin. Kasi baka matawa tayo. Baka mag-celebrate pa tayo. Ay, naku, salamat, yan nangyari sa'yo. Hindi ganun. Uubusin din ng Panginoon yung sama ng loob natin sa mamagitan ng kaaliwan ng mga salita niya. Tuturuan pa niya tayong magmahal, magpasensya, mahabag doon sa mga taong gano'n. Habang may ginagawa siya, meron na siyang niluluto na putahe at malalaman na lang natin na ayun po yung pagtatanggol ng Panginoon, na may ginawa pong pagtatanggol ang Panginoon sa atin. Opo. Ano po yun, opo. Sabi ko rito ay
ultimately, God has prepared for absolute justice. Aba, ang ganda rin. Absolute justice. Ulitin ko po. Ultimately, God has prepared for absolute justice. So, sigurado yun. Sigurado pala yun. There will be no sin committed that He will leave unpunished. Yan po nasabi ko dito. Tiyak na napaghandaan na ng Diyos ang paglalapat ng lubos na katarungan po para sa atin o para sa ating katarungan. Walang pagkakasalang hindi parusahan. At lahat po na lumalabas sa ating mga bibig ay accountable tayo sa Panginoon. Bawat salitang walang ingat na binitawan, pananagutan natin ito sa Diyos. Amen po. Ang parusa ay maaaring ibagsak, no? At ipataw sa nagkasala. Ngunit sa huli, magsusulit ang bawat isa sa lahat ng kanilang ginawa. Basahin po natin 2 Corinthians. Para po malinaw, sabi ko rito, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sabi po dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama, ibig sabihin lahat tayo. Kristiyano ka man o hindi. Lahat tayo magsusulit. Wala naman kasing perfect. Diba? So kung tayo ay Kristiyano na at nakagawa din tayo ng ganito, na hindi nagkagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, ipagsusulit din natin to. Kasi ang Panginoon wala namang favoritism yan. Ano lang ang kailangan? Kailangan lang tayo marunong humingi ng kapatawaran. Pero, I tell you, sa Kristiyano at hindi Kristiyano, seryosohan po, mas makakahiga ng kapatawaran na galing sa puso kung ikaw ay Kristiyano dahil kilala mo ang Diyos at nararanasan mo na ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung hindi tayo Kristiyano pa, hindi natin kilala ang Panginoon, ganito lang yun. Sorry Lord, na po ko ulit. Ay Lord, patawarin mo ko ha. Ang babaw lang na po. Maaring talagang may nga na tawad, pero minsan bumabalik pa ulit eh. Hindi totally nababago. Kasi wala pong transformation na naganap. Alam niyo po, ang mga tumatawag sa Panginoon as Lord and Savior, binabago po tayo. Panginoon, sabi nga, ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, therefore you are now a new creation. All things have passed. Behold, you are now a new creation. Bago na tayo. Kung may pumabalik-balik pa man, yun ay alam natin. Nagiging guilty tayo kaagad at agad ay humingi ng kapatawaran. Pero kung hindi mo pangat natin at Jesus, nasa old self na pa, na pa yung lumang pagkatao mo, hindi mo pa hinubad. Kaya nandiyan pa yung mga lumang ugali, pabalik-balik. So, tuloy po natin. God is absolutely just. Napaka-makatalungan po talaga ang ating Panginoon. God is justice. Sabi po dito, ang ating Panginoon ay lubos na napaka-makatarungan. Hindi po ang Tyrant Lord, ang ating Panginoon ay makatarungan. Diyos mo po, at siya lamang ang tiyak ng magsasakatuparan ng buong katarungan. Hindi man natin makamit ang justice dito sa mundo nito. Ang Panginoon ang gaganap ng buong katarungan para sa atin. Po. Pero inuulit ko po, either the punishment will fall on his son or it will be charged against the sinner. Po. But everyone will ultimately give an account for everything they have done. Lahat po tayo ay hahatulan. Yung po sa 2 Corinthians 5:10. Because God is absolutely just. Katarungan po ating Panginoon. And only He can ensure that justice is fully carried out. Po. If we are impatient and seek revenge, we presume that we are wiser than God. And we reveal a blatant lack of trust that God will do the right thing. Tagalogin po natin. Po, sabi po dito, ang Diyos daw ay lubos na makatarungan sa lahat. Siya lamang ang tiyak at magsasakatuparan ng buong katarungan. Eh kung naiinip tayo,
at gusto na natin agad maghiganti, aba iniisip pala natin na mas matalino pa tayo sa Diyos kasi gusto natin unahan. Lord, ang tagal mo, ano ako na, bless mo rin gagawin ko. Kasi inapiyak ko yun, pinagbintangan ako, inaaway ako. Alam niyo po, mali daw po yun. Ibig daw po sabihin ito, nagpapakita lang tayo ng tahasang kawalang tiwala sa Diyos. Let us trust God. Kasi masarap yung masarap yung pinagtatanggol tayo, di ba? Kasi iba yun, iba talaga pag mayroong nagtatanggol sa atin, di ba? So, ang sabi po kung tayo man ay ginawa ng di mabuti, ang ating kapwa, magkakaroon tayo ng bigat, kasi na-hurt, nasaktan tayo, di ba? Bilang tao. Pero ang sabi po dito, magiging malaya daw po tayo na po sa ating pakiramdam na ganito. Only by trusting God. God's sovereign wisdom will be free from our anger. We will be free from our anger and the preoccupation towards those who have committed evil against us. Yung po mga tao nagbuo ng mga evil thoughts, evil deeds against us. Yung inilagay nila sa atin, sa damdamin natin. Yun daw po pag-ibig ng Panginoon ang magkukover nito sa atin upang tayo po ay magpatawad sa kanila. But if we refuse to trust God's justice, we become enslaved to bitterness and anger. Kapag na po tayo ay nakulong o tayo ay nagpaalitin doon sa galit natin, dahil tayo nga po ay ginalit, siyempre nagagalit tayo. Pag tayo ay nagpaalitin sa ganun emosyon po, ang ibig daw po sabihin nito ay tayo ay kinadena, tayo ay ibinaks, nakakulong tayo sa bitterness and anger. At ito po ay hindi gusto ng Panginoon. Ayaw po niya makulong tayo sa ganito na po. So, we must guard our hearts and trust God to exercise His judgment against those who oppose Him. Alam niyo ba, kapag in-oppose tayo ng kapwa natin, kasi ginagamit pa nila na yung pagiging Kristiyano natin, alam niyo po, kapag in-oppose tayo ng ibang tao, ang in-oppose sila hindi naman tayo kundi ang Diyos. Lalo na kapag ginamit nila yung salitang Kristiyano, pero Kristiyano pa kayo. Marami pong gano'n. Kung araw pa nararanasan ko na po yan. May mga tao talaga na pagka dumadaan ka, tatawanan ka, sabi na ko, ito na yung mga Kristyanuhan. Ayun ako, siguro yung mga anak ko, mga maliliit pa. 30 years ago na po nangyayari yan Hindi naman po nawawala yan. Kasi yung panganay is 30 plus years old na. So, ibig sabihin mula pa noon, palasak na po yun sa pandinig ko. At natutunan ko nga po na ito ay ibigay sa Panginoon. Sa tuwing magkakaroon po na ganitong mga mockers sa paligid, expected na po ito. Hindi na po ito bago. Tinutunggo nga po ng salita ng Panginoon na dapat tayo maging malaya. Maging malaya tayo sa thought at isip, sa isipan natin, damdamin natin. Huwag tayo nagalit sa kanila. Bagus, habagan natin sila. Bagus, sana ay ma-encourage sila ng iba. At ang Panginoon naman ay open po siya for forgiveness. If people will repent, God is malalim na malalim po, no? God is so merciful. Yun po. Kaya po, ang pamagat nga po natin is revenge na po. Pero gusto ko pang palit mo yung pamagat natin. Ano po? Revenge kasi ang pamagat. Ano po? Pero gusto ko pong bigyan ng pamagat ito na ako nawala pa. Ito po kasi po mas maganda po yung ang ating ibigay po na pamagat. Yung po parang magiging panghahawakan po natin po. Guard our hearts and trust God. Bantayan natin ating puso. Po, sabi ko rito, ayan. Magtiwala tayo.
bantayan natin ang ating puso at magtiwala tayo sa Diyos. Nahahatulan niya ang mga taong sumasalamat sa Kanya. Take note. Hindi sinabi na bantayan ang ating puso at isipan sa mga taong sumasalamat sa atin, kundi ang sumasalamat sa Kanya, sa Diyos. Kasi kapag tayo ay minak ng mga tao, paging Kristiyano natin, hindi tayo ang kinakalaban ng tao, kundi ang Diyos. Maliwanag po yun. Sinasabi po ito ng Biblia. So, maraming salamat po. Ito po yung ating encouragement po na kung tayo nga po ay isa sa mga tao at na sinakta ng kapwa nating tao, tayo ay ang nakuha natin ay injustice dahil hindi nga po tayo makaganti, hindi tayo ito yung sarili natin. We are not that coward. Hindi po tayo coward, hindi po tayo walang alam, o kung hindi alam kasi natin na mayroong tagapagtanggol tayo. Kumbaga, dito nga sa mundo, mayroong lawyer, di ba? Sinasabi ganun. Ay, naku, talk to my lawyer. Makikipag-usap si lawyer ng bahala. Lawyer ko ng bahala. Meron tayong pinakamataas na lawyer po. Makapangyarihan. At siya po ang bahala sa lahat. Marami na po pong testimonies dyan. Kaya yung may mga nangyayaring ganyan, o mangyayari pa, na po, sanay na po tayo sa ganyan po. Kaya po, advice ko lang po, let us always read the Bible, pray to God, trust the Lord, at siya lamang po ang ating dakilang tagapagtanggol. The battle is God, and we always claim victory sa buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Amen po. Huwag nating gantihan ang gumaganti ang nanakit sa atin, kundi isurrender natin sa Panginoon. Yun lang po. Salamat sa salita ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na hayag. Salamat, Panginoon, sa mga turo, aral at saway, paalala mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, tinitiwala ang mga salita na ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga words of encouragement and wisdom. Maraming salamat po. Purihin ka. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Bago ko po tapusin na totally po ito, gusto ko po ipanalangin ang bawat isa na nakinig at sumabay po sa pakikinig. Let me pray for you. Heavenly Father, Lord, I just want to thank you, Lord, for all the people, Lord, listening right now. Pagamat hindi ko sila kakilala, Panginoon, Lord, alam ko po, Panginoon, na kinausap mo sila, kung sino man po ang dumaranas, Panginoon, ngayon, ng mga kabigatan, lalo na po ang mga tao, Panginoon, na tumanggap po ng injustice sa buhay nila. Panginoon, dalangin ko po na nakilala ka nila, Panginoon, at nalaman nila, Panginoon, na mahal mo sila, na malaman nila, Panginoon, na bagamat ito po, taibig na ito ay punong-puno po ng injustice, Panginoon, pero Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw po yung aming dakilang tagapagtanggol. Ikaw nga po nagsabi na huwag gaganti kasi paghiganti. Dalangin din po namin, Panginoon, nawa ang mga tao po, Panginoon, na hindi ka pa kilala. They try to mock us, Lord. Hindi nila alam na ikaw po kalabi na makatindi po kami. We pray, Lord, na sila po, pakaingatan mo rin, Panginoon, at dalangin ang Panginoon, nakahabagan mo sila, naway makilala ka nila, at sila po ay magkaroon chance na makalapit sa iyo at malaman po nila ang iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, at muli, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat at karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sa lahat po na nakasama ko mula umpisa hanggang sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan, kapatiran, kasama, Sister Luz po. At gusto ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng nakikinig po, nag-support po sa pakikinig at nag-share po. Patuloy po natin i-share po bawat message po na ginagawa po natin sa ministry na ito. Ito po ay hindi kung ano pa man, kung ito po ay ministry
po na ginaganap ko upang mas marami pong maabot at makapakinig ng mga salita ng Panginoon mula sa Biblia na makapag-encourage po lalo na po sa panahon ngayon ang mga tao. Ayan, dahil nga po sa ganitong krisis na umiinit ang mga ulo, po, nakakalimutan na po nila ang pagmamahalan sa isa't isa, po nagiging makasarili, po nagre-rebelde, po, nagdadamay ng kapwa-tao. So, iba't iba na po nararanasan ng mga tao. Kaya nga po, I encourage everyone na sana po kayo po magbasa ng Bible at kung wala po kayong Bible, pwede po magpadala sa inyo, i-PM lang po ninyo ako. Papadalan ko po kayo ng Biblia na Tagalog at kung meron po ang gustong ipag-pray, humingi ng panalangin, pwede ko po kayo ipanalangin, pwede ko pong dalhin ang inyong panalangin sa aking prayer at sendo lang po ang inyong pangalan at ano po yung prayer concern ninyo. So maraming salamat po. Bye-bye muna for now at muli po tayo magkita sa susunod. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoon Diyos lamang, Jesucristo. Maraming salamat po. God bless. See you next time.